Tuwing gabi, milyon-milyong senior citizens ang nagigising ng paulit-ulit para lang pumunta sa banyo. May ilan na nagigising isang beses, may iba, 2 o 3 beses pa, at karamihan ay nagsasabi ng pareho. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakatulog ng tuloy-tuloy sa buong gabi. Pamilyar ba ito sa'yo? Kung ay type mo ang i sa comments ngayon, at sabihin mo rin sa amin kung saan ka nanonood, Quezon City, Cebu, Davao, o baka nasa abroad ka pa. Natutuwa kaming marinig ang mga kwento ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, hayaan mong itanong ko ito, naisip mo na ba kung bakit paulit-ulit itong nangyayari? Bakit nagigising ang katawan mo sa kalagitnaan ng gabi? Kahit itinigil mo na ang pag-inom ng tubig bago matulog, bakit? Pakiramdam mo pagod ka pa rin tuwing umaga, kahit maaga kang natulog, may tawag ang mga doktor dito. Ang tawag nila ay nocturia, ang madalas na paggising sa gabi para umihi. Isa ito sa mga pinakakaraniwang problema ng mga senior citizens. At unti-unti nitong sinisira ang kalidad ng iyong tulog. Pero heto ang hindi alam ng karamihan, minsan, ang problema ay hindi sa iyong pantog, hindi rin sa iyong mga bato o kidneys. Ang tunay na dahilan ay maaaring mas maliit pa. Isang bagay na sobrang liit na kaya mong hawakan ang milyon-milyon nito sa iyong kamay, maliit, makinang na kristal na malamang ay ginagamit mo araw-araw, at baka hindi mo alam kung gaano ito ka-powerful, at ang maliit na kristal na ito ay maaaring unti-unting sumisira sa iyong tulog. Ito rin ang dahilan kung bakit ka nagigising ng madalas sa gabi. At baka naapektuhan na rin nito ang iyong puso, bato, at presyon, sabay-sabay. Alam ko kung ano ang iniisip mo ngayon, ano ba? Yang maliit na kristal na yan? Sandali lang, dahil sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo kung ano ito, at kung paano nito binabago ang iyong katawan tuwing gabi. Malalaman mo ang mga natuklasan ng mga siyentipiko mula sa Mayo Clinic, National Institutes of Health, at mga unibersidad sa Japan, at kung paano kayang kontrolin ng munting sangkap na ito kung makakatulog ka ng mahimbing o gugugol ng gabi sa pagpunta sa banyo. Kaya manatili ka hanggang sa dulo, dahil ipapakita ko rin sa iyo kung ano ang pwede mong gawin simula ngayong gabi para ayusin ito, natural, ligtas, at libre. Pero bago tayo magsimula, gawin mo muna ang isang bagay para sa iyong kalusugan, ay click ang subscribe sa gintong sustansya. Pindutin ang bell icon para hindi mo ma-miss ang aming susunod na video, at bigyan mo rin ito ng thumbs up para mas marami pang senior na Pilipino ang makapanood at makinabang. Kung handa ka nang muling makontrol ang iyong tulog, ay type mo ang i. Handaan sa comments ngayon, at sabihin mo ulit sa amin saan ka nanonood dahil ngayong gabi, malalaman mo ang katotohanan tungkol sa maliit na kristal na nakakaapekto sa iyong katawan, sa iyong tulog, at sa iyong buhay. Sige, magsimula na tayo ngayon. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari kapag palagi kang nagigising sa gabi. Alam mo, karamihan sa mga senior ay iniisip na normal lang ito habang tumatanda. Sinasabi nila, matanda na kasi ang pantog ko, o kaya naman, siguro sobra lang akong uminom ng tubig bago matulog. Pero kalahati lang yan ng kwento. Ayon sa pag-aaral ng National Sleep Foundation, halos 70% ng mga taong lampas 60 taong gulang ay nagigising kahit isang beses bawat gabi para umihi, ang iba, 2, 3, o minsan 4 na beses pa. At kapag nangyari ito, hindi ka lang nawawala ng ilang minuto ng tulog, nawawala ang iyong malalim na tulog o deep sleep. Ito ang uri ng tulog na kailangan ng iyong utak at katawan para makapagpahinga at makapag-repair. Kapag paulit-ulit mong nawawala ang deep sleep na yan, unti-unting nahihirapan ang katawan mo, pakiramdam mo pagod ka tuwing umaga, mas madalas kang nakakalimot ng mga bagay. Minsan, napapansin mong tumataas ang iyong presyon, ang iyong asukal, o nag-iba ang mood mo. Iyan ay dahil hindi na nakakabawi ang katawan mo, wala itong sapat na oras para maghilom o magbalanse. At heto ang mahalaga. Habang mas madalas kang nagigising sa gabi, mas napipilitan ang puso at mga bato, kidneys, mong magtrabaho ng sobra tuwing tatayo ka para umihi, nagbabago ang iyong presyon ng dugo, nag-adjust ang tibok ng puso,
at nawawala ang mas maraming likido sa katawan kaysa sa nararapat. Kaya paggising mo kinaumagahan, hindi ka masigla, bagkus, parang pagod, hilo, at antok pa rin, at dahil doon, madalas kang uminom ng mas maraming kape, matulog ng maikli sa araw, at nauulit na naman ang siklo gabi-gabi. Ngayon, heto ang nakakagulat, natuklasan ng mga doktor na sa maraming senior citizens. Ang madalas na pagpunta sa banyo sa gabi ay hindi dahil sa sobrang pag-inom ng tubig bago matulog. Sa katunayan, maraming matatanda ang mas kaunting tubig ang iniinom sa gabi, pero nagigising pa rin sila. Ibig sabihin, may iba pang nangyayari sa loob ng katawan. Sinaliksik ito ng mga mananaliksik mula Japan at Liea, at natuklasan nila na habang tumatanda tayo, nagbabago ng husto ang balanse ng likido sa katawan, kung gaano karaming tubig ang pinapanatili at kung gaano karami ang inilalabas. Nagiging masensitibo ang ating mga bato, kidneys, at bumababa naman ang antas ng ilang hormones tulad ng vasopressin, ang hormone na tumutulong magkontrol ng paggawa ng ihi. Kaya ang resulta, mas maraming ihi ang ginagawa ng katawan sa gabi kaysa sa dapat. Pero heto ang bahagi na bihirang marinig ng mga tao, ang kawalan ng balance ng likido na ito, ay hindi lang basta nangyayari mag-isa, kadalasan, ito ay pinapagana o pinapalalang isang bagay sa ating araw-araw na pagkain. Kung naniniwala kang ang kinakain natin araw-araw ay nakakaapekto sa ating tulog at kalusugan, ay type mo sa comments ngayon ang sang-ayon niyay. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood, gustong-gusto naming makita ang ating gintong sustansya family mula Luzon, Visayas, Mindanao, at pati mga kababayan nating nasa ibang bansa. Ngayon, isipin mo ito, kumain ka ng hapunan. Siguro isang mangkok ng mainit na sabaw, o tuyong isda, o sardinas sa lata. Pakiramdam mo ay ayos lang, matutulog ka na. Pero makalipas ang ilang oras, nagigising ka, ramdam mo ang tawag ng pag-i, tatayo ka, pupunta sa banyo, babalik sa kama ngunit hindi ka na makatulog. Paulit-ulit itong nangyayari, hanggang sa masanay ka na at isipin mong normal lang ito. Pero hindi ito normal. Ito ay paraan ng katawan mo para sabihing may hindi balanseng nangyayari sa loob. May isang pagkain na madalas mong kainin sa araw na nagiging dahilan kung bakit nag-ipon ng sobrang tubig ang katawan mo, at kapag humiga ka na, gumagalaw ang sobrang tubig na ito at pinipilit ang iyong kidneys na magtrabaho sa gabi. At dito, mga kaibigan, nagsisimulang ipakita ng maliit na kristal na. Nabanggit natin kanina ang tunay nitong kapangyarihan. Sa ilang sandali, ibubunyag ko kung ano ang kristal na ito, at kung paano nito naapektuhan ang iyong tulog at pantog. Pero bago yon, gusto kong itanong, ilang beses ka bang karaniwang nagigising sa gabi? Isang beses? 2? O higit pa? Ay type mo ang numero sa comments. Tingnan natin kung gaano ito kalaganap sa ating mga manonood. Ngayon, kung ikaw ay nagigising ng higit sa isang beses bawat gabi, ang video na ito ay maaaring tuluyang baguhin ang iyong routine. Dahil kapag naintindihan mo na ang tunay na dahilan, magagawa mong ayusin ito sa natural na paraan. Kaya manatili ka lang, at huwag kang mag-skip, dahil ang susunod na parte ay siguradong magugulat ka. Ngayon, pag-usapan na natin ang tungkol sa maliit na kristal na binanggit ko kanina. Isang bagay na sobrang liit, pero napakalakas ng epekto. Nakikita mo ito araw-araw, nasa kusina mo, nasa pagkain mo, at baka nasa mesa mo pa ngayon. Mukha itong walang bahid ng panganib, masarap sa lasa, at nagbibigay buhay sa bawat putahe. Pero heto ang totoo, ang maliit na puting kristal na yon, na inilalagay mo sa pagkain mo nang hindi mo man lang iniisip, ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong tulog. Ang maliit na kristal na yon ay asin o sodium chloride. Ngayon, bago ka mag-alala, linawin natin ito, hindi masama ang asin. Kailangan pa rin ito ng ating katawan sa tamang dami. Tumutulong ito sa mga nerves na magpadala ng signal. Pinapagana nito ang mga kalamnan, at tinutulungan itong mapanatiling balanse ang tubig sa katawan. Pero heto ang problema, kapag sobra ang asin na pumapasok sa katawan, lalo na habang tumatanda, nagsisimula itong mag-ipon ng tubig sa loob ng katawan mo, at dito na nagsisimula ang lahat ng problema.
Ayon sa mga doktor mula sa Mayo Clinic at mga mananaliksik sa Nagasaki University sa Japan, matagal na nilang pinag-aaralan ang ugnayan ng asin at pagtulog. Sa isang pag-aaral sa Japan, natuklasan na ang mga taong binawasan ang kanilang pagkain ng asin ay mas mahimbing ang tulog, mas bihira silang nagigising para umihi sa gabi, at ang ilan, nakapagtulog ng tuloy-tuloy sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang mga kalahok sa pag-aaral ay mula sa 3 beses na paggising kada gabi naging 1 beses na lang, hindi iyon himala, iyan ay siyensya. Kapag kumain ka ng pagkaing maalat, tulad ng instant noodles, tuyo, patis, toyo, o processed meats, ayaw ng katawan mong mawala ang sobrang sodium. Kaya't iniipon nito ang tubig sa mga tissue upang mapanatili ang balanse. Sa maghapon, dahil sa gravity, bumababa ang tubig sa iyong paa at bukong-bukong, kaya mapapansin mong minsan ay namamaga ito pagsapit ng gabi. Pero pag humiga ka na, ang tubig na yon ay aakyat pabalik sa dugo, at kapag naramdaman ito ng iyong kidneys, sasabihin nila, sandali, sobra ang tubig dito. Kaya't magtatrabaho silang mabuti, i-filter nila ang sobrang tubig, at gagawing ihi, at doon ka na magigising. Tama, ang asin na kinakain mo sa arawang nagpapasya kung ilang beses kang magigising sa gabi. Kung nagulat ka sa impormasyong ito, ay type mo sa comments ngayon ang nagulat lay. At sabay mong sabihin kung saan ka nanonood. Gusto naming malaman kung saang parte ng Pilipinas o ng mundo nakakarating ang ating gintong sustansya family ngayon. Ngayon, heto pa ang mas kamanghamanghang bagay. Noong 2017, isang pag-aaral sa British Medical Journal, Yearly Open, ang nagpatunay sa eksaktong koneksyon na ito. Sinundan ng mga mananaliksik ang daan-daang matatanda na hirap matulog dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi. Hinihiling sa kalahati sa kanila na bawasan ang pagkain ng asin habang ang kalahati ay kumain pa rin gaya ng dati. Pagkatapos ng 12 linggo, ang grupong mababa sa asin ay nag-ulat ng hanggang 30% na mas kaunting pag-ihi sa gabi. At marami sa kanila ang nagsabing mas maayos at masigla ang pakiramdam nila paggising sa umaga. At hindi ito 1 beses lang na pag-aaral. Ayon din sa National Institutes of Health, NE, sa VIA. Ang mga taong kumakain ng sobrang asin ay mas maraming ihi sa gabi kaysa sa araw. Parang nalilito ang body clock ng katawan at ang dahilan ay asin. Nakakaapekto rin ito sa iyong mga hormone sa pagtulog. Ang mataas na sodium ay nagpapababa ng melatonin, ang hormone na tumutulong para makarelax at makatulog ka. Kaya't kapag kumain ka ng maalat na hapunan, tulad ng tuyo, tinapa, o canned soup, mapapansin mong nahihirapan kang makatulog agad, paikot-ikot ka muna sa kama bago ka dalawin ng antok. Kaya kapag pinagsama mo ang mababang melatonin, sobrang paggawa ng ihi, at pantob na mabilis mapuno, isang perpektong kombinasyon ito para sa mga gabing puyat. Ngayon, karamihan sa mga senior ay hindi alam kung gaano karami talaga ang asin na nakukuha nila araw-araw. Marahil sasabihin mo, hindi naman ako mahilig magdagdag ng asin. Pero kahit hindi ka magdagdag, ang pagkain mo ay maaaring punan ng sodium mula sa mga processed food, sauces, at instant meals. Halimbawa, isang pakete ng instant noodles ay may mahigit 1,800 mg ng sodium. Halos buong limitasyon mo na para sa isang araw, at kung kakainin mo ito kasama ang toyo, itlog na maalat, o tuyo, madali kang lumalampas sa doble ng limitasyon nang hindi mo namamalayan. Ayon sa World Health Organization, (WHO), ang inirekomenda ay hindi hihigit sa 5 gramo ng asin bawat araw, katumbas lamang ng 1 kutsarita. Pero karamihan sa mga Pilipino ay kumakain ng 2 hanggang 3 beses na mas marami kaysa roon araw-araw. Ibig sabihin, ang iyong mga bato, kidneys, ay nagtatrabaho ng sobra gabi-gabi para lamang mailabas ang sobrang asin at tubig sa katawan, at sa tuwing gagawin nila yon, nagigising ka. Kung minsan kang kumain ng maalat na hapunan at napansin mong mas madalas kang nagising o umihi ng gabing iyon, ay type mo sa comments ang i. Tignan natin kung ilan sa inyo ang naka-experience nito. Tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa pag-ihi sa gabi.
Ang sobrang asin ay maaari ring magpataas ng presyon, magdulot ng sakit sa puso, at palalain ang problema sa bato sa paglipas ng panahon. Kaya hindi lang ito usapin ng tulog, ito ay tungkol sa iyong kalusugan at mahabang buhay. Ang magandang balita, kaya mo itong ayusin, at hindi mo kailangan ng gamot para magsimula. Kailangan mo lang ng ilang simpleng pagbabago sa pagkain at mapapansin mo ang malaking pagbabago sa loob lamang ng ilang linggo. Pag-uusapan natin kung paano mo ito magagawa sa ilang sandali. Pero bago tayo magpatuloy, kung nakakatulong sa iyo ang impormasyong ito, i-like mo ang video ngayon, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-type mo sa comments ang natututuloy. Ngayon na alam mo na kung ano ang ginagawa ng maliit na kristal na ito sa loob ng iyong katawan, alamin naman natin kung paano nito binabago ang iyong tulog, at ano ang sinasabi ng siyensya kapag binawasan mo ito, kaya manatili ka lang, dahil dito na magsisimulang maging malinaw ang lahat. Ngayon, dumiretso na tayo sa pinakapuso ng usapan, paano nga ba talaga naapektuhan ng asin ang iyong tulog at ang iyong madalas na pagbangon sa gabi para umihi? Hindi ito tungkol sa mahika, ito ay tungkol sa simpleng siyensya. Kung paano tumutugon ang iyong katawan kapag sobra ang sodium. Ganito ang unang nangyayari, kapag kumain ka ng maaalat na pagkain, agad na sinusubukan ng iyong katawan na panatilihin ang tubig. Ginagawa ito ng katawan para mapanatili ang tamang balanse ng asin at tubig sa iyong dugo. Mas maraming asin, mas maraming tubig ang kinukulong ng katawan mo sa loob, sa araw, baka hindi mo ito gaanong mapansin. Maaaring maramdaman mong medyo mabigat ang katawan, o kaya namamaga ang mga binti o bukong-bukong. Ang tawag dyan ay fluid retention, senyales na sinasabi ng katawan mo, ang dami ng asin dito. Kailangan nating mag-imbak ng tubig para bumalanse. Pero nagsisimula ang problema kapag humiga ka na sa kama. Kapag nakahiga ka, hindi na hinihila ng gravity ang tubig pababa sa iyong mga binti. Sa halip, umaakyat ito pabalik, patungo sa iyong puso at mga bato, kidneys. Ang tawag ng mga doktor dito ay rostral fluid shift, ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of the American College of Cardiology. Kapag umaakyat ang likido sa katawan sa gabi, mas maraming dugo at tubig ang kailangang salain ng iyong mga bato. Sa simpleng salita, kapag nakahiga ka, mas maraming ihi ang ginagawa ng katawan mo, kaya ilang oras matapos kang makatulog, nagigising ka para umihi. Ibig sabihin, hindi lang dahil uminom ka ng tubig bago matulog, ito ay dahil sa asin na kinain mo sa maghapon. Pinilit nitong mag-ipon ng tubig ang katawan mo, at ngayong gabi, tinatanggal na ito ng iyong mga bato. Kung malinaw na sa iyo ngayon, ay type sa comments, ngayon inaintindihan. Pero teka, may iba pa, hindi lang bato mo ang naapektuhan ng asin, pati presyon ng dugo at mga hormone sa pagtulog. Kapag sobra ang sodium sa dugo, kailangang magtrabaho ng mas matindi ang puso para itulak ang mas malapot na dugo sa mga ugat. Dahil dito, tumataas ang blood pressure. At alam mo ba? Hindi lang ito mataas sa araw, madalas mataas din ito sa gabi. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Cleveland Clinic at Harvard Health, ang mataas na presyon ng dugo sa gabi ay konektado sa mahinang kalidad ng tulog. Nagiging sanhi ito ng tinatawag na micro-awakenings, mga sandaling bahagyang nagigising ang utak mo kahit hindi mo ito namamalayan. Kaya minsan, pakiramdam mo ay natulog ka, pero paggising mo, pagod ka pa rin. Ngayon, pag-usapan natin ang sleep hormone na tinatawag na melatonin. Ito ang nagsasabi sa katawan mong oras na para magpahinga at mag-relax. Ngunit kapag mataas ang sodium sa katawan, bumababa ang natural na paggawa ng melatonin. Ayon sa mga mananaliksik sa journal na Nutrients, ang mga taong kumakain ng maraming asin ay mas hirap makatulog, mas madalas magising, at mas pagod paggising sa umaga. Kaya isipin mo, ang sobrang asin ay nagpapaiipon ng tubig, nagpapataas ng presyon, at nagpapababa ng melatonin. Ang tatlong ito ay siguradong resipe para sa walang tulog na gabi, at tandaan, mas malakas ang epekto nito sa mga nakatatanda. Habang tumatanda tayo, humihina ang kakayahan ng kidneys na alisin ang sobrang sodium. Ibig sabihin, kahit kaunting sobrang asin, malaki na ang epekto sa tulog at pantog.
Ayon sa British Journal of Nutrition, maraming seniors ang hindi na nararamdaman kung kailan sapat na ang alat, kaya madalas silang nakakakain ng sobra, nang hindi nila namamalayan. Kaya mahalaga ang mensaheng ito. Hindi kailangang alisin ang asin ng tuluyan, kailangan lang ay balance. Kung sang-ayon ka na ang sobrang kahit ano ay masama, ay type sa comments ang balance. At sabay mong sabihin kung taga saan ka. Gusto kong malaman kung saan ka nanonood ngayon. Isipin mo ito para mas malinaw. Parang espongha ang katawan mo na puno ng maalat na tubig sa araw. Habang kumakain ka ng maaalat, lalo itong nabababad. Pero sa gabi, kapag humiga ka, parang pinipiga ang espongha at ang tubig sa loob ay lumalabas. Ganyan din ang katawan mo, tinatanggal ang sobrang tubig sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya kapag binawasan mo ang asin, mas kaunting tubig ang kinikimkim ng katawan. At kung mas kaunting tubig ang kailangang ilabas sa gabi, mas bihira kang magising. Isang pag-aaral noong 2021 sa Nature Scientific Reports ang nagpakita na ang mga taong bumaba ang salt intake ay nagkaroon ng mas mahabang tulog at mas madalang magising sa gabi. Mas mahimbing at mas nakapagpapahinga ang kanilang tulog, kaya malinaw ang koneksyon. Crystal clear talaga, ang maliit na kristal ng asin ay may kapangyarihang kontrolin ang tulog mo kung naranasan mo na ring paulit-ulit. Magising sa gabi matapos kumain ng maaalat ay type sa comments, totoo. Tignan natin kung gaano karami ang nakapansin nito. Kapag nauunawaan mo na paano ginagalaw ng asin ang katawan mo, nagkakaroon ka ng kontrol dito. Pwede mo nang baguhin ng dahan-dahan ang iyong pagkain, oras ng hapunan, at pang-araw-araw na gawain, at sa loob lang ng ilang linggo, maaaring muli kang makatulog ng tuloy-tuloy. Bago tayo magpatuloy, pindutin muna ang thumbs up kung may natutunan kang bago ngayon, at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya at itap ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga susunod na video na tutulong sa iyong maging mas malusog at mas mahimbing ang tulog. Ngayon na alam na natin kung ano talaga ang ginagawa ng asin sa loob ng iyong katawan, at kung bakit ka nito pinapabangon gabi-gabi, tignan naman natin kung ano ang natuklasan ng mga eksperto sa buong mundo sa pamamagitan ng tunay na mga pag-aaral. Magugulat ka kung gaano kapareho ang kanilang mga resulta, kaya manatili ka. Dahil dito ipapakita ng agham ang buong katotohanan. Magsimula tayo sa Japan, isa sa mga bansang pinakamaingat pagdating sa kalusugan ng mga nakatatanda dahil sa kanilang tumatandang populasyon. Ang mga mananaliksik mula sa Nagasaki University ay sumubaybay sa higit 300 matatanda na madalas magising sa gabi upang umihi. Hiningi nila sa mga kalahok na ito na unti-unting bawasan ang asin sa kanilang pagkain sa loob ng 12 linggo. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Karamihan sa kanila ay malaki ang ipinagbago, ang mga dati ay nagigising 3 beses sa gabi, naging 1 beses na lang, at ang ilan, unang beses nilang nakatulog ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming taon. Simple lang ang konklusyon ng mga siyentipiko, kapag mas kaunti ang asin na kinakain, mas kaunti rin ang pagbangon sa gabi. At tandaan, wala itong kinalaman sa gamot, supplement, o mamahaling treatment, simpleng pagbawas lang ng asin. Pagkalipas ng ilang taon, kinumpirma naman ito ng European Society of Urology. Sinuri nila ang iba't ibang pag-aaral at natuklasan nila na ang mga matatandang bumaba ang sodium intake ay hindi lang mas madalang magising sa gabi, kundi mas maganda rin ang kalidad ng tulog at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Sa madaling sabi, kapag nakokontrol mo ang asin, hindi lang mas mahimbing ang tulog mo, mas maganda rin ang pakiramdam mo kinabukasan. Kung naniniwala kang ang simpleng pagbabago sa pagkain ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa kalusugan, ay type sa comments ang eFood Heals. At gaya ng dati, sabihin mo rin kung saan ka nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, o abroad. Ngayon, lumipat naman tayo sa Estados Unidos. Ang Mayo Clinic, isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang institusyong medikal sa buong mundo, ay matagal nang nagtuturo sa mga seniors tungkol sa panganib ng sobrang asin. Ayon sa kanila, ang mga matatanda, lalo na lampas 60,
ay dapat hindi lalampas sa 2,300 mg ng sodium kada araw. Halos isang kutsarita ng asin sa kabuuan, pero kung may mataas na presyon o sakit sa bato, mas mababa pa, 1,500 mg lamang bawat araw. Ang dahilan? Ayon sa mga eksperto ng Mayo Clinic, ang sobrang sodium ay nagdudulot ng pamamaga, tumataas ang presyon ng dugo, at pinapagod ang puso at bato, lalo na sa gabi. Kaya maraming seniors na binawasan ang asin ang nakaranas ng mas maayos na tulog, mas mababang presyon ng dugo, at nawala ang pamamaga sa binti at paa. Tingnan naman natin ang natuklasan ng National Institutes of Health. Sinuri nila ang relasyon ng sodium at dami ng ihi sa gabi. Napaka-interesante ng resulta. Kapag sobra ang asin, masyadong nagiging aktibo ang kidneys sa gabi, kaya mas maraming ihi ang ginagawa. Ibig sabihin, habang dapat nagpapahinga ang katawan, abala ito sa pag-aalis ng sobrang asin, parang ang iyong mga bato ay nagtatrabaho ng night shift bawat gabi. Kung naramdaman mo na parang hindi talaga nagpapahinga ang katawan mo kahit nakahiga ka na, ay type sa comments ang "That's a". Mula naman sa United Kingdom, may isa pang nakakagulat na pag-aaral. Ayon sa British Medical Journal, Yearly Open, ang mga taong bumawas ng asin ay nagkaroon ng 30% na mas kaunting pag-ihi sa gabi. Malaki yon, ibig sabihin. Kung dati ay nagigising ka 3 o 4 na beses, maaari na lang itong 1 beses. Isa sa mga doktor na kasali sa pag-aaral ang nagsabi, minsan, nakakalimutan nating ang mga simpleng bagay sa kalusugan ay may napakalaking epekto. Ang pagbawas ng asin ay hindi komplikado, pero ang resulta, maaaring magbago ng buhay. Makapangyarihan, di ba? Ipinapakita lang na hindi kailangang mamahaling gamot ang solusyon. Minsan, nasa kusina mo lang. May isa pang pag-aaral mula sa Cleveland Clinic, natuklasan nila na kapag kumain ng sobrang alat sa hapon o gabi, nananatiling mataas ang presyon ng dugo buong magdamag. Hindi lang nito naapektuhan ang tulog, tumataas din ang panganib sa puso. Kaya minsan, pakiramdam mo mas mabilis ang tibok ng puso o kaya may bahagyang sakit ng ulo matapos kumain ng maalat. Senyales iyon na sinasabi ng katawan mo, sobra na ito. Kung naranasan mo na yon, ay type sa comments ang "itotoo". At ito pa, sa VA Biobank Study, natuklasan na ang mga taong palaging nagdadagdag ng asin sa pagkain ay mas mataas ang tsansang magkaroon ng sleep apnea, isang kondisyon kung saan humihinto-hinto ang paghinga habang natutulog. Ibig sabihin, hindi lang pinapataas ng asin ang pag-ihi mo, maaari rin itong gambalain ang mismong paghinga mo sa gabi. Isipin mo ito, habang tulog ka, mataas ang presyon ng dugo, abala ang kidneys, puno ang pantog, at naantala ang paghinga. Paano ka nga naman magigising? Napresko at magaan ang pakiramdam, kaya malinaw ang mensahe ng mga siyentipiko sa buong mundo. Ang pagbabawas ng asin ay hindi lang para pababain ang presyon ng dugo, ito ay para ibalik ang natural na ritmo ng katawan. Para makatulog kang mahimbing muli, kung kapaki-pakinabang ang impormasyon na ito sa iyo, pindutin mo na ang thumbs up at siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya. Dito, hindi lang tayo nagbibigay ng impormasyon, nagbabahagi tayo ng mga praktikal na hakbang na gumagana. Para sa ating mga kababayang senior, bago tayo lumipat sa susunod na bahagi, pag-isipan mo ito, kung parehong sinasabi ng mga eksperto mula sa Japan, Amerika, at Europa ang isang bagay, ibig sabihin, wala ng duda. Ang asin ay nakakaapekto sa iyong tulog, ang asin ay nakakaapekto sa iyong pantog, at ang asin ay nakakaapekto sa iyong puso. At ang pinakamagandang balita, maaari mo itong baguhin simula ngayon sa susunod na bahagi. Pag-uusapan natin ang Filipino diet at kung paano ang ilan sa mga paborito nating ulam ay pala ng tagong asin na siyang pumipigil sa mahimbing na tulog mo. At syempre, ipapakita ko rin kung paano mo ma-enjoy ang masarap na pagkain nang hindi sinisira ang iyong tulog, kaya manatili ka. Dahil ang susunod na parte ay tungkol mismo sa hapagkainan mo. Ngayong alam na natin ang sinasabi ng siyensya, dalhin naman natin ito sa ating sariling kusinang Pilipino, dahil ang totoo, para sa karamihan sa atin, hindi lang galing sa asin na nilalagay natin sa pagkain ang problema.
Nakatago rin ito sa mga pagkain kinakain natin araw-araw. Aminin natin, napakasarap ng pagkain Pilipino, pero ito rin ang isa sa mga pinakamaalat na putahe sa buong mundo. Lumaki tayo sa mga pagkaing malasa, matapang ang timpla, at puno ng pampalasa, at habang iyon ang nagpapasarap sa ating pagkain, iyon din ang dahilan kung bakit napakataas ng sodium intake natin. Isipin mo ang almusal mo, baka tuyo, daing, o danggit, lahat yan ay binabad at pinatuyo sa asin para mapanatili ang lasa. Pagdating ng tanghalian, baka adobo o sinigang, na niluluto gamit ang toyo, patis, o mga seasoning cube na punang sodium. Pag merienda, baka instant noodles, crackers, o instant sopas, at sa hapunan, baka tinapa, sardinas, o delatang karne. Lahat ng yan ay may kanya-kanyang dagdag na asin, pero sa dulo ng araw, nagsasama-sama ang lahat, at kadalasan, hindi natin ito napapansin. Isang pakete ng instant noodles pa lang, maaaring may hanggang 1,800 mg ng sodium, halos katumbas na ng limit mo sa isang araw. Dagdagan mo pa ng toyo, patis, at maaalat na ulam, madali mong madoble o matriple ang dami niyan. Ibig sabihin, mas marami ang tubig na kinikimkim ng katawan mo, mas nahihirapan ang kidneys mo, at mas madalas kang nagigising sa gabi. Ngayon, gusto kong gawin mo ito. Isipin mo kung ano ang kinain mo kahapon. Maalat ba? Kung ay type mo sa comments ang salty. Maging tapat tayo, lahat tayo nagkakamali dyan. Huwag kang mag-alala, hindi ito tungkol sa pagsisisi, ito ay tungkol sa kamalayan. Dahil kapag alam mo na kung saan nanggagaling ang sobrang asin mo, mas madali mo na itong makokontrol. Nang hindi isinusuko ang lasa ng paborito mong pagkain. Isa pa, maraming matatanda ang naniniwala na basta't hindi sila naglalagay ng asin habang nagluluto, ligtas na sila. Pero kahit hindi ka gumamit ng asin, maaari ka pa ring makakuha ng sobrang sodium dahil puno na ng tagong asin ang mga processed food, sauces, at seasoning. Narito ang ilang halimbawa. 1 kutsara ng toyo, mga 900 mg ng sodium. 1 kutsara ng patis, mga 1,200 mg. Isa seasoning cube, higit 1,000 mg at hindi pa kasama dyan ang mga delata, hotdog, o maalat na merienda. Kaya kahit hindi mo lasang maalat, maaaring pun pa rin ng sodium ang pagkain mo. Ang tawag ng mga eksperto dito ay stealth salt. Asin na nakatago sa mga pagkain hindi mo inaasahan. Ayon sa World Health Organization, dapat ay mas mababa sa 5 gramo ng asin kada araw o katumbas ng 1 kutsarita lang. Pero ang karaniwang Pilipino ay kumukonsumo ng 9 hanggang 12 gramo bawat araw, higit sa doble ng limitasyon. Iyan ang dahilan kung bakit marami sa atin ang may mataas na presyon, sakit sa bato, at hirap matulog. Kung napapansin mong namamaga ang paa o bukong-bukong mo sa gabi, senyales iyon na sobrang sodium at tubig ang laman ng katawan mo. Kapag humiga ka, umaakyat ang fluid papunta sa itaas ng katawan at sinusubukan ng kidneys mong alisin ito habang natutulog ka. Kaya ka nagigising para umihi ng paulit-ulit. Ngayon na alam mo na ito, isipin mo kung ano ang mangyayari kung babawasan mo lang ng kaunti ang tagong asin araw-araw. Mabababa ang presyon mo, mawawala ang pamamaga, at magiging mas mahimbing ang tulog mo, at ang pinakamaganda. Hindi mo kailangang iwasan ang paborito mong pagkain, kailangan mo lang magluto ng mas matalino. Sa halip na toyo o patis, gumamit ng natural na pampalasa tulad ng kalamansi, suka, bawang, sibuyas, luya, parsley, o basil. Nakakadagdag ito ng lasa ng walang dagdag na sodium. Kung mahilig ka sa sabaw, gamitin ang sariwang sangkap sa halip na seasoning cube. Kung mahilig ka sa tuyo, bawasan mo lang ang madalas, baka 2 beses sa isang linggo na lang. Kung mahilig ka sa instant noodles, dagdagan ng tubig o gulay para madilute ang alat. At kung talagang kailangan mong gumamit ng toyo o patis, ilagay ito pagkatapos magluto, hindi habang niluluto. Mas kaunti ang magagamit mo pero lasang-lasa pa rin sa ibabaw ng pagkain. Kung kaya mong subukan ito, ay type mo sa comments ang I'll try that. Tandaan, hindi natin kailangang tanggalin ang asin ng tuluyan, dahil kailangan pa rin ito ng katawan.
Ang layunin ay makontrol kung gaano karami at kailan natin ito kinukuha, lalo na sa gabi. Dahil kung kakain ka ng maaalat na pagkain sa hapunan, wala nang sapat na oras ang katawan mong i-balance ito bago ka matulog. Kaya ka nagigising pagkatapos ng ilang oras. Narito ang isang simpleng tip: kung kakain ka ng maalat, gawin mo ito sa umaga o tanghali, may oras pa ang kidneys mong iproseso ito. Habang aktibo ka, iwasan ang maaalat na pagkain 3 hanggang 4 na oras bago matulog. Ang maliit na pagbabagong ito ay pwedeng magdulot ng malaking epekto. Ayon sa Cleveland Clinic, ang mga taong umiwas sa maaalat na hapunan ay mas mahimbing ang tulog at mas bihirang magising sa gabi. Bumaba rin ang kanilang presyon ng dugo sa loob lang ng ilang linggo. Kaya tandaan, ang hapunan mo ang pwedeng maging pinakamagandang kaibigan mo o pinakamasamang kaaway pagdating sa pagtulog kung sang-ayon kang. Dapat nating mga Pilipino ay magbawas ng alat, ay type mo sa comments ang i-agree. At kung nagsimula ka ng bawasan ng asin sa pagkain mo, ibahagi mo kung kumusta na ito para sa'yo. Ngayong alam mo na kung saan nanggagaling ang tagong asin at kung paano ito bawasan, ang susunod na hakbang ay isabuhay ito araw-araw. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga simpleng gawain bago matulog na makakatulong sa iyo para mas mahimbing ang tulog, mas bihirang magising, at mas maprotektahan ang bato at puso mo, kaya huwag kang bibitaw. Dito na natin gagawing aksyon ang kaalaman. Ngayong alam mo na kung paano naapektuhan ng asin ang iyong katawan, pantog, at pagtulog, oras na para pag-usapan kung ano ang maaari mong gawin simula ngayong gabi. Dahil tandaan mo, ang impormasyon ay nagiging makapangyarihan kapag ginagamit mo ito, at ang magandang balita. Napakasimple ng mga solusyon, hindi mo kailangang bumili ng gamot, supplements, o mamahaling kagamitan. Kailangan mo lang gumawa ng maliliit na pagbabago na pasasalamatan ng iyong katawan gabi-gabi. Magsimula tayo sa unang hakbang, #1. Kumain ng sariwa, hindi processed. Piliin ang mga totoong pagkain, isda, gulay, prutas, itlog, kanin, at iwasan ang mga galing sa lata, pakete, o sachet. Tuwing kumakain ka ng processed food, hindi lang pagkain ang nakukuha mo, kundi tagong asin, preservatives, at additives na nagpapagod sa iyong kidneys. Kapag ikaw mismo ang nagluluto mula sa simula, kontrolado mo ang lahat ng inilalagay mo. Pwede kang gumamit ng bawang, sibuyas, luya, paminta, kalamansi, o suka para bigyan ng lasa ang pagkain. Walang dagdag na asin. Magugulat ka kung gaano pa rin kasarap ang pagkain kapag nasanay na ulit ang iyong panlasa matapos ang ilang linggo. Kung naniniwala kang natural na lasa ay mas masarap kaysa artificial, ay type mo sa comments ang natural na better, #2. Kumain ng maaalat na pagkain ng mas maaga sa araw. Karamihan sa mga tao, ang pinakamaalat nilang pagkain ay sa hapunan. Mali iyon. Kapag kumain ka ng maalat sa gabi, kulang ang oras ng katawan mong balansihin ang sodium bago ka humiga. Kaya naiipon ang tubig habang natutulog ka, at napipilitan ang kidneys mong iproseso ito, karaniwan sa kalagitnaan ng gabi. Kung talagang gusto mo ng maalat, kainin mo ito sa almusal o tanghalian. Pagkatapos, uminom ng sapat na tubig sa buong araw upang ma-flush out ang sobrang sodium bago matulog. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 mula sa Cleveland Clinic, ang mga taong umiwas sa maaalat na hapunan ay mas mahimbing ang tulog, mas bihirang magising, at mas masigla pagkagising. Kaya tandaan ang simpleng patakaran, maalat sa umaga, magaan sa gabi. #3. Ayusin ang pag-inom ng tubig. Maraming senior ang nagkakamali. Tuluyang hindi umiinom ng tubig pagkatapos ng 6:00 ng gabi sa takot na magising sa gabi. Pero mali rin iyon kapag kulang ka sa tubig. Nagiging mas puro at nakakairita ang ihi mo na lalo pang nagpapagising sa iyo. Ang sikreto ay balanse. Uminom ng sapat na tubig sa araw, mga 6 hanggang 8 baso. Pagdating ng gabi, bawasan ang pag-inom mga 1-2 oras bago matulog. Kapag nanunuyo ang bibig, humigop lang ng kaunting tubig, hindi 1 baso. Sa ganitong paraan, mananatiling hydrated ang katawan mo pero hindi mapupuno ang pantog habang natutulog. #4. Itaas ang mga paa bago matulog.
Isa itong simpleng trick na inirekomenda ng mga doktor. Sa mga pasyenteng madalas magising sa gabi para umihi, habang nanonood ng AE o nagpapahinga sa gabi, humiga at bahagyang itaas ang iyong mga paa, pwedeng sa unan o footrest, mga 20 minuto lang. Tumutulong ito para bumalik ang likidong naipon sa paa papunta sa sirkulasyon habang gising ka pa. Sa ganitong paraan, maagapan ng kidneys mo ito bago ka pa matulog. Kung sa tingin mo madali itong subukan, i-type mo sa comments ang I'll lift my legs #5, subaybayan ang mga pagbabago sa loob ng isang linggo. Maglagay ng maliit na notebook sa tabi ng kama mo, isulat kung ano ang kinain mo sa hapunan, anong oras ka natulog, at ilang beses kang nagising para umihi. Pagkatapos ng isang linggo, makikita mo na ang mga pattern. Mapapansin mo kung anong pagkain ang nagpapasama ng tulog mo, baka iyon ay tuyo, delatang sopas, o toyo na akala mo'y walang epekto. Kapag alam mo na ang dahilan, mas madali mo na itong makokontrol. Makikita mong hindi pantog mo ang may problema, kundi mga pagpipilian mo sa pagkain. Kung gusto mong subukan ang isang linggong experiment na ito, ay type mo sa comments ang I'll track #6. Ayusin ang iyong posisyon at kapaligiran habang natutulog. Kapag matutulog ka, bahagyang itaas ang ulo gamit ang komportableng unan. Tumutulong ito para sa maayos na sirkulasyon at binabawasan ang pag-akyat ng fluid na napupunta sa pantog. Panatilihing malamig at tahimik ang iyong kwarto. Dahil ang init at stress ay maaaring magdulot ng restlessness at mas madalas na pag-ihi. 7. Kumilos araw-araw. Ang magaang ehersisyo tulad ng paglalakad ng 20-30 minuto bawat araw ay nakatutulong maglabas ng sobrang sodium sa pamamagitan ng pawis. Pinapaganda rin nito ang sirkulasyon at ginagawang mas mahusay ang trabaho ng iyong kidneys. Hindi mo kailangang mag-gym, sapat na ang simpleng paglalakad sa umaga o hapon, ayon sa Journal of Hypertension. Ang kombinasyon ng regular na paggalaw at mababang sodium ay nakatulong para gumanda ang tulog at bumaba ang presyon ng dugo sa mga matatandang kalahok. Kaya kung kaya mo pang maglakad, gumalaw o mag-stretch, gawin mo. Ang katawan mo ay nilikha para gumalaw, hindi para umupo maghapon. Bawat hakbang ay nakakatulong maglabas ng sobrang asin ng natural. 8. Basahin ang mga label. Kapag bumibili ng mga delata o processed food, tingnan ang sodium content. Kung nakasulat na 400 ni sodium per serving at 2 servings ang laman, ibig sabihin 800 ni sodium na agad iyon. Piliin ang brand na mas mababa ang sodium o maghanap ng natural na alternatibo at tandaan, kapag sinabing low sodium, hindi ibig sabihin no sodium. Kaya gamitin pa rin ng may moderasyon. Kung nakatingin ka na sa food label noon, ay type mo sa comments ang I check labels. Kung hindi pa, ito na ang senyales mo para magsimula ngayon. Balikan natin ang mga simpleng hakbang na pwede mong simulan ngayong gabi. Kumain ng sariwa. Iwasan ang maaalat na hapunan. Ayusin ang pag-inom ng tubig. Itaas ang mga paa. Subaybayan ang iyong mga gawain. Kumilos araw-araw. At basahin ang mga label. Maaaring simple ang bawat isa, pero kapag pinagsama-sama, kayang baguhin ng mga ito ang kalidad ng iyong pagtulog at kalusugan sa loob ng isang linggo. Makikita mo na ang resulta, pero sa 4 na linggo, maaari nitong ma-reset ang natural na ritmo ng katawan mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang 4 na linggong plano na maaari mong sundan bilang personal challenge para makita mo mismo ang pagkakaiba bago tayo magpatuloy. Kung sa tingin mo ay kaya mong gawin ang mga hakbang na ito, ay type mo sa comments ang IAN this. At huwag kalimutang i-like ang video na ito kung may natutunan ka, at mag-subscribe sa gintong sustansya para sa mga susunod na video na tutulong sa iyo maging mas malusog, mas mahimbing matulog, at mas bata ang pakiramdam. Handa ka na ba? Tara! Pag-usapan natin kung paano gawin ang simple pero epektibong 4-week routine na pwede mong simulan ngayong gabi. Ngayong alam mo na kung ano ang dapat gawin, gawin natin itong isang simpleng plano, isang gabay na maaari mong sundan, hakbang sa bawat linggo. Dahil ang pag-alam sa problema ay isang bagay pero ang pagkilos
Doon talaga nagsisimula ang tunay na pagbabago, kaya narito ang isang 4 na linggong hamon, 4-week challenge, na maaari mong simulan mamayang gabi. Isipin mo ito bilang isang maliit na eksperimento sa pagitan mo at ng sarili mong katawan. Ikaw ang magiging siyentipiko ng sarili mong kalusugan, at ang mga resulta mo ang magsasabi ng katotohanan. Handa ka na ba? Tara, sabay nating gawin ito. Linggo 1, pagmamasid at pag-unawa sa unang linggo. Hindi mo pa kailangang baguhin ang kahit ano. Ang layunin mo ay obserbahan at unawain ang katawan mo, bawat gabi sa loob ng 7 araw. Isulat kung ilang beses kang nagigising para umihi. Isulat din kung ano ang kinain mo sa hapunan, anong pagkain, anong sausawan, at anong oras ka kumain. Mapapansin mo ang mga pattern. Baka sa mga gabing kumain ka ng tuwi o daing. 3 beses kang nagising kapag may sabaw o instant noodles, baka mas madalas pa. Pero sa mga gabing puro gulay o nilaga ang kinain mo, baka mas mahaba ang tulog mo. Iyan ang layunin ng linggo 1, makilala ang ritmo ng katawan mo. Kung handa ka nang simulan, i-type sa comments. Week ini starts ano? Linggo 2, pagbawas at pag-ayos. Ngayong alam mo na ang mga pattern. Oras na para sa unang pagbabago. Bawasan mo ang asin sa pagkain mo ng mga 25%. Ibig sabihin, kaunting toyo, kaunting patis, at bawasan ang alat sa ulam. Kung sanay kang magdagdag ng asin habang nagluluto, subukan mong gumamit ng kalamansi, suka, o mga herbs bilang pampalasa. At kung madalas kang kumain ng processed food, palitan kahit 1 o 2 meal ng mga sariwa at lutong bahay. Kasabay nito, bantayan ang oras ng hapunan mo. Iwasan ang mabigat o maalat na pagkain 3 oras bago matulog. Mapapansin mong mas kalma at mahaba na ang tulog mo. Sa dulo ng linggo 2, ikumpara kung ilang beses kang nagigising kumpara noong linggo 1, karamihan ng tao. Dito pa lang ay may malaking pagbabago na. Kung handa ka na, ay type sa comments, less salt, better sleep. Linggo 3, paglilinis at pagbabalansing muli. Ngayon, mas lalaliman natin. Ang layunin mo ngayong linggo ay ilabas ang sobrang asin na naipon sa katawan. Uminom ng tubig pa na panahon sa maghapon, hindi sobra, hindi kulang. Maglakad ng 20-30 minuto araw-araw para makatulong sa natural na paglabas ng sodium sa pamamagitan ng pawis. Kung kaya mo, itaas ang mga paa mo ng 15-20 minuto bago matulog. Makakatulong ito para bumaba ang fluid buildup at makapagpahinga ang kidney mo sa gabi, at ito ang nakakatuwa. Magbabago ang panlasa mo. Pagkatapos ng 2 linggo na kaunting asin, mas nagiging sensitibo ang dila mo sa natural na lasa ng pagkain. Mapapansin mong mas matamis ang kamatis, mas malasa ang karne, at mas malinis ang lasa ng sabaw. Kapag naramdaman mo na ito, ay type sa comments, I taste near difference. Ibig sabihin, nagsisimula ng mag-adjust at gumaling ang katawan mo. Linggo 4, pagbabago at gantimpala sa puntong ito, nabuo mo na ang bagong ugali. Mapapansin mong mas kakaunti kang nagigising, mas magaang ang pakiramdam mo pagkagising. At minsan pati presyon mo ay mas mababa, at mas mataas ang enerhiya mo sa araw. Ito ang gantimpala ng pagiging consistent. Wala kang ininom na gamot, ginagalang mo lang ang natural na balanse ng katawan mo. Ituloy mo ang pagsusulat ng obserbasyon mo sa loob ng 1 linggo pa. Pagkatapos ng linggo 4, ikumpara ang tala mo sa linggo 1. Tingnan kung ilang beses kang nagigising noon at ngayon. Kahit 1 beses na bawas lang sa pag-ihi sa gabi ay malaking pagbabago na, dahil ibig sabihin, mas mahaba ang tulog mo. At kung napansin mong bumuti na, bumalik sa video na ito at i-comment ang resulta mo. Sabihin mo kung ilang beses kang nagigising dati, at ilan na lang ngayon. Dahil baka ang istorya mo ang magbigay inspirasyon sa iba na sumubok din kung natapos mo ang challenge, ay type sa comments, ay i-any. Gusto naming ipagdiwang ang pagsisikap at progreso mo. At tandaan, hindi lang ito 4 na linggong challenge. Ito ay simula ng bagong ugali sa buong buhay mo, kapag nasanay ka na sa pagkain ng hindi maalat. Magpapasalamat ang katawan mo sa maraming paraan, mas maayos na tulog, mas malakas na kidney, mas mababang presyon, at mas maraming enerhiya sa bawat araw. Sabi ng mga doktor,
tumatagal ng 21 araw bago mabuo ang isang bagong habit. Ibig sabihin, sa pagtatapos ng challenge na ito, nakasanayan na ng katawan mo ang pagkain ng mas kaunting asin, at mas madali mo nang magagawa ito, kahit hindi mo na iniisip. Kaya huwag kang huminto pagkatapos ng linggo 4, ituloy mo, gawin mo itong bagong normal mo. Kung sumasang-ayon ka na panahon na para magtayo ng mas malusob na mga gawi, ay type sa comments, Nivea Habits, Nivea Life. At I like ang video na ito para mas marami pang senior sa Pilipinas ang makadiskubre ng life-changing na 4-week challenge na ito. Bago tayo magtapos, tandaan ito. Ang maliliit na pagbabago na ginagawa ng tuloy-tuloy ay mas makapangyarihan kaysa sa malalaking pagbabago na minsan lang ginagawa. Hindi kailangang perpekto, kailangang consistent. Ang katawan mo ay hindi humihingi ng perfection, kundi pasensya. At kapag binigyan mo ito, gagantimpalaan ka nito ng mas maayos na tulog, mas malinaw na umaga, at mas payapang gabi. Ngayon na alam mo na ang mga hakbang, ang hamon, at ang siyensya sa likod nito, tapusin natin ang video sa isang makabuluhang mensahe na magpapaalala kung bakit mahalaga ito, hindi lang para sa tulog mo, kundi para sa buong buhay mo. Kaya manatili ka lang dahil ang susunod ay ang pinakamagandang bahagi ng lahat. Nakabot ka na sa dulo ng video na ito, at yan pa lang ay isang makapangyarihang patunay tungkol sa iyo. Ibig sabihin, nagmamalasakit ka sa iyong kalusugan, sa iyong katawan, sa iyong tulog, at sa iyong kinabukasan. Tuwing gabi, milyon-milyong senior sa buong mundo ang paulit-ulit na nagigising, iniisip na normal lang ito, dahil sa pagtanda, tinatanggap nila ito bilang karaniwan. Pero matapos ang lahat ng natutunan mo ngayon, alam mo na ang katotohanan, hindi lang ito dahil sa pagtanda. Isa itong senyales mula sa iyong katawan na humihingi ng balanse. Ang maliit na kristal na iyon, asin, bagamat napakaliit, may malaking epekto. Kontrolado nito kung paano nagtatago ng tubig ang katawan mo, kung paano nagtatrabaho ang mga kidney mo, kung paano tumitibok ang puso mo, at kahit kung paano nagpapahinga ang utak mo. At sa pamamagitan lang ng pag-aayos kung paano mo ito kinakain. Maaari mong baguhin kung paano mo nararamdaman ang katawan mo, hindi sa susunod na taon, hindi sa susunod na buwan, kundi simula ngayong linggo. Isipin mo ito, matutulog ka ngayong gabi na magaan ang pakiramdam ng katawan mo. Kalmado ang mga binti mo, mahinahon ang tibok ng puso mo, at tahimik ang pantog mo, mahimbing kang makakatulog at mananatiling tulog, wala ng 3, 4, o 5 beses na paggising, kundi isang malalim, payapang tulog, at sa umaga. Magigising ka, iuunat ang katawan at sasabihin mo, wow, nakatulog ako ng tuloy-tuloy. Ang pakiramdam na yon, ang kapayapaan at lakas na yon, ay para sa iyo, dahil karapatan mo yon bawat gabi. At nagsisimula ito sa maliliit na desisyong ginagawa mo araw-araw, kung gaano karaming asin ang nilalagay mo, kung anong oras ka kumakain, kung gaano ka kadalas gumalaw, at kung paano mo inaalagaan ang sarili mo bago matulog. Maaaring simple lang ang mga ito, pero nakakapagbago ng buhay, dahil ang maayos na tulog ay hindi lang tungkol sa ginhawa. Ito ay tungkol sa paggaling. Kapag maayos ang tulog mo, inaayos ng katawan mo ang sarili nito, mas lumilinaw ang iyong isip at alaala, bumababa ang presyon mo, nakakapagpahinga ang puso mo, nakakabawi ang mga kidney mo, at bumabalik ang iyong lakas. Kaya mahalaga ang mensaheng ito. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng Pilipinong senior na hirap sa tulog, namamaga ang binti, o palaging bumabangon sa banyo gabi-gabi. Hindi mo kailangang mamuhay ng ganon, may kapangyarihan kang baguhin ito. Kung tumimo sa puso mo ang mensaheng ito, ay type sa comments, deserve better sleep. Ipakita sa buong Gintong Sustansya community na bahagi ka ng kilusang ito tungo sa mas malusob, mas malakas, at mas payapang gabi. At kung may natutunan ka ngayon, bigyan mo ng thumbs up ang video na ito. Makakatulong ito para maabot pa natin ang mas maraming senior sa Pilipinas na kailangang makarinig ng mensaheng ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at itap ang bell icon para hindi mo mamiss ang susunod naming video na makatutulong sa iyo para gawing mas mahaba, mas masigla,
At mas masaya ang iyong ginintuang taon. Bago tayo magpaalam, hayaan mong iwan ko sa iyo ito. Nakikinig ang katawan mo sa lahat ng ginagawa mo, sa kinakain mo, sa paraan ng iyong pagpapahinga, at sa kung paano mo ito inaalagaan. Kapag ipinakita mo rito ang pagmamahal sa pamamagitan ng simpleng, maingat na mga desisyon, ibabalik nito sa iyo ang pagmamahal na yon sa anyo ng lakas, sigla, at kapayapaan. Kaya ngayong gabi, bago ka kumain ng hapunan, tignan mo ang plato mo, ngumiti, magpasalamat, at alalahanin ang video na ito. Tanungin mo ang sarili mo, tumutulong ba ito para makapagpahinga ang katawan ko, o pinapahirapan ko ito? Ang isang simpleng tanong na yan ay pwedeng baguhin ang mga gabi mo habang buhay. At kapag nagising ka bukas ng umaga na mas magaan ang pakiramdam mo, yan na ang patunay na gumagana ang mga ginagawa mo. Kaya sa lahat ng nanonood mula Luzon, Visayas, Mindanao, at pati sa mga kababayan natin abroad, maraming salamat sa pagiging bahagi ng gintong sustansya. Ito ang iyong tahanan para sa katotohanan, kaalaman, at panghabang buhay na kalusugan. Ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Ilang beses ka dating nagigising sa gabi, at matapos mong sundan ang mga natutunan mo rito, ilan na lang ngayon? I-comment mo sa ibaba, dahil baka ang kwento mo ang maging dahilan kung bakit makakatulog ng mahimbing ang isa pang senior ngayong gabi. Ipinagmamalaki ko ang bawat isa sa inyo na nanood hanggang dulo. Naglaan ka ng oras para matuto, umunawa, at kumilos. Iyan ang pagkakaiba mo. Iyan ang tunay na lakas mo. Kaya ito ang huling paalala ko, pangalagaan mo ang iyong tulog. Dahil kapag maayos ang tulog mo, maayos ang lahat. Ito ang gintong sustansya, tumutulong sa mga Pilipinong senior na mabuhay ng mas mahaba, mas matalino, at mas malusog. Isang video sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. At tandaan, ang iyong kalusugan ang tunay mong kayamanan. Kung naniniwala ka rito, ay type sa comments, health is wealth.